Sige pa! Saktan niyo pa ako! Patayin niyo kami kung gusto niyo! Kahit paanong gawin ninyo, wala na rin namang silbi. Sa totoo lang, masayang-masaya ako na makita kayong lahat na nasa ganitong sitwasyon. Ang galing-galing ko, di ba? Lahat kayo napaniwala ko, napaikot ko. Ang higit sa lahat, nasira ako ng masayang buhay ng pinakamamahal niyong anak. Wala pa nga yan dahil wala nang masasakit pa sa ginawa niyo sa amin ni nanay. Sana nga totoong naging masaya ka sa ginawa mo. Kung hindi, sayang naman. Dahil ako naging mabuting kaibigan ako sa'yo. Naging totoo ko at pinagkatiwalaan kita. Tinuring kitang kapatid pero pinaglalaroan mo lang pala ako. Pagbabayaran mo to. Kayong dalawa, magsama kayo sa impyerno. Hayop ka! Ginawa mo lang akong laruan. Mahal kita. Tinalikuran ko ang asawa ko para sa'yo. Naniwala ako sa'yo. Tapos ngayon ipagtutulakan mo ako. Mapapatay kita! Taon 2016. Quezon. Hawak ng isang babae na nasa edad 50 taon ang isang rosaryo habang humihiyaw sa sakit. Mababakas sa sugat-sugat nitong katawan at muka ang matinding karamdaman na hindi pangkaraniwan. Anak, hindi ko na kaya. Alam kong nangako akong lalaban ako sa sakit na ibinigay sa akin ang mambabarang na yon, pero hindi ko na kaya. Hirap na si nanay. Anak, ipangako mo sa akin na aayusin mo ang buhay mo. Huwag mo nang ulitin ang mga pagkakamali ko. Nay, hindi mo ako pwedeng iwan. Kailangan ko po kayo. Hindi ba gaganti pa tayo sa kanila? Sa ginawa nilang pagpapahirap sa'yo. Hindi tama to. Kailangan nila magbayad. Babalikan ko sila. Anak, nakikiusap ako. Kasalanan ko naman talaga kaya... Nay, ano nangyayari? Nay, hindi! Gumising ka! Nay! Mga hayop sila! Pagbabayaran nilang lahat ng to. Sisirain kong buhay nila, lalong-lalo ng kanilang anak. Gagawin ko rin miserable ang buhay nila, higit pa sa buhay na pinagdaanan natin, Nay. Makalipas ang ilang buwan na pagluluksa ay umuwi ng Quezon ang dalaga. Nakiusap muna siya sa kanyang pinsan na si Peter na doon pansamantalang manunuluyan. Hindi naman tumanggi ang lalaki, lalo na't kailangan niya rin ng katuwang sa kanyang tindahan ng saging sa palengke. Lalo lamang sumiklab ang kanyang galit nang makita na mas lalong gumanda ang buhay ng mag-asawang sina Remy at Cardo. Kapitbahay lamang yon ni Peter at ang higit na hindi niya ikinatuwa ay meron na rin yung pwesto sa palengke na mas malaki sa pwesto ng kanyang pinsan. Isang araw, habang nagwawalis si Aling Remy ay natanawan niya ang papaalis na magpinsan. Napataas ang kilay niya nang makita ang dalaga na kasama ni Peter. Honey, sino ba sinisilip mo riyan? Ayon, yung dalagang kasama ni Peter. Hindi ba't yan yung anak ng haliparot na tiyahin niya? Yung babae mo noon? Huh? Aray ko naman, honey. Matagal ko nang kinalimutan ng isang malaking pagkakamali sa buhay ko. Nagbago na ako. Yun ay dahil alam ko sa sarili ko na mali ako at mahal ko kayo ng anak natin. Alam mo na bang hindi mangyayari yun kung hindi ka naging marupok? Naging masama ako. Nakagawa ako ng mga bagay na dapat ay hindi ko ginawa dahil sa matinding galit na nararamdaman ko. Kahit taon na ang lumipas, nandito pa rin yung sakit at galit ng pagtataksil niyo sa akin. Ginusto mo rin naman yan, hindi ba? Dahil kahit pa maghubad siya sa harapan mo, kung ayaw mo, hindi mo naman yung papatusin. Alam mo kayong mga lalaki, kapag masaya kayo, wala kayong pakialam kung may masasaktan kayo. Tapusin mo yung winawalis ko at pagkatapos maglaba ka ng mabawasan yung kainit ng ulo ko. Ayan, ayusin mo. Wala akong makikitang kahit anong kalat dyan o tuyong dahon, ha? Honey naman, sandali. Galit ka ba? Ay, ang hirap naman tansyahin ng dragon na ito.
bigla-bigla na lamang nagagalit. Bakit ba kasi bumalik pa sila dito? Kasama kaya wag naman sana dahil sigurado malaking problema na naman ang aabutin ko nito. Ay, naku. Ipinagpatuloy na lamang ni Mang Cardo ang pagwawalis at nakasimangot namang nakaupo si Aling Remy sa kanilang sofa. Abala naman noong mga oras na yon si Eva na papunta pa lamang sa palengke. Siya na kasi ang namamahala doon at maging ng iba pa nilang negosyo. Matapos graduate sa kursong business management, ay minabuti na lamang nitong gamitin ang kanyang pinag-aralan sa pamamalakad sa negosyo ng kanilang pamilya. Habang nagsusuklay sa may sala, ay napatingin siya sa nakabusangot ang muka na si Aling Remy. Parang hindi yata magandang umaga ng nanay ko May problema po ba, Nay? Wala naman, anak. Nakita ko lamang yung anak ng naging kabit ng tatay mo noon. Yung babaeng halos ituring ko ng kapatid ay nagawa pa rin akong traitor rin. Natatandaan ko nga po. Baka naman nagbabakasyon lang sila. Mga bata pa po kami noon. Siguro, mas makabubuti kung kalimutan na natin yon. Sa lagay ba makapambababae pa si tatay? Saan kaya siya huhugot ng lakas ng loob at kakapalan ng mukha na magpakita pa sa akin? Baka naman gusto nang humingi ng tawad. Tsaka, sabi nyo, binarang nyo yon. Baka nandito sila para makiusap at alam nyo na. Nay, walang mawawala kung magpapatawad tayo, hindi ba? Hindi ko rin ikamamatay kung hindi ko siya patatawarin. Hindi ko na mababawi pa ang mga binitawang kong sumpa. At malabong buhay pa rin siya. Tibay naman niya. O kung sakali ba nabuhay pa talaga siya, siguro sadyang masamang damo lamang ang haliparot na yon, kaya hindi basta-basta namamatay. Si nanay talaga, relax lang po kayo. Huwag nang ma-stress. Ang importante, okay na kayo ni tatay at huwag na tayo magpapaapekto pa sa kung anong nangyari noon. Tsaka, yung anak niya, si Arlene, mabait naman yun. Wala naman po siyang alam sa ginawa ng nanay niya. Wala siyang kasalanan. Kaya relax lang kayo, Nay. I love you. Alis na po ako. Sigurado hinihintay na ako ni Ate Che. Siya, mag-iingat ka sa pagmamaneho ng motor. At siya nga pala, siguradong magkikita kayo sa palengke. Huwag na huwag ka makikipagkaibigan o makikipaglapit pa sa kanya, ha? Mas mabuti nang walang kaibigan kaysa matulad ka sa akin noon. Si nanay talaga. Opo, I love you, Nay. Huwag kayo mag-away ni tatay, ha? Linggo ngayon, maaga kami magsasara ni Ate Che para makapagsimba tayo mamaya. Nang makarating si Eva sa palengke, kumpul-kumpul na ang mamimili sa kanilang pwesto. Maayos at napakaganda ng pagkakahinog ng mga saging na saba at iba pa, katulad ng lakatan at senyorita. Alam na ng kanyang tauhan na si Che kung paano ang magandang ayos na gustong-gusto ni Eva sa kanilang mga paninda. Napalingon siya sa napakaraming lalaki na nasa pwesto nila Peter at nakikipagharutan sa bago nitong tindera. Naku, madam, mukhang malakas sa tao ang bagong tindera ni Peter. Girlfriend niya ba yan? Hindi kagandahan pero grabe ang laki ng ako ang parang nabibigatan sa dinadala niya. Kaya tingnan mo naman ang mga bumibili. Mukhang hindi saging ang gustong papakin. Kayo talaga? Hayaan niyo at diskarte niya yan. Yung mga suki natin dito pa rin naman bibili sa atin. Pinsan yan ni Peter, hindi ko lang alam kung natatandaan niya pa ako. Siguro 12 years old siya nung umalis sila dito ng nanay niya. Ayan, sige, pili lang kayo mga pogi. Matamis yan at fresh na fresh. Mas fresh pa sa akin. Bili na kayo. Mga kuya, dito na kayo bumili. Mga ate, mami. Mas bago at matamis ang saging dito. Saba kayo dyan, mura lang. Pili lang. Huwag kayo dyan sa iba na mukhang hinog sa pilit at baka nabubulok na. Aba, pinariringgan ba tayo niyan? Gusto yatang... Anong pabulok bagong deliver lamang ito? Pigilan mo kung tuupa kang kombruhang yan. Ate Che, wag mo na lamang pansinin. Hayaan niyo siya. Baka nagpapapansin lang. Tsaka si Peter na lang ang isipin natin. Alam niyo naman kung gaano kabait ang kaibigan ko na yan.
Ay nako, sinabi mo pa. Wala akong masabi sa kabaitan ng taong yan. Magpinsan ba talaga sila? Mukhang malayong-malayo ang itsura at ugali. Ganun po talaga. Meron nga magkakapatid na hindi magkakamukha, diba? Yung nanay niya, kapatid din ng Tia Rosa. Yung nanay ni Peter. Oh, ayan ang mga suki natin. Mamaya na tayo magkwentuhan. Magandang umaga po, nanay. Pili lang ho kayo. Maya-maya pa, nagsidatingan na ang mga mamimili, dahilan para mainis si Arlene na makita na abala si Eva sa marami at matagal na nilang suki. Magpakasaya ka na dahil sisiguruhin ko nalilipat ang lahat ng yan dito. Uy, anong binubulong-bulong mo dyan? Ha? Ganto talaga kami dito. May kanya-kanyang customer, kanya-kanyang diskarte kung paano mapaubos ang paninda. Ay, siya nga pala, natatandaan mo pa ba si Eva? Siya yung kalaro natin noon. Oo, pwede ba naman makalimutan ko siya? Ang pinagkaiba lang noon, kaibigan ko siya. Maraming na nagbago at marami kong dahilan para hindi makipagmabutihan sa babaeng yan. Alam mo bang ang ina niya ang dahilan kung bakit namatay si nanay? Tumigil ka nga dyan. Di ba may malubhang sakit si Tia kaya siya namatay? Oo, sakit na dahil sa mambabarang na nanay ng Eva na yan. Di ba nga silang dahilan kung bakit kinailangan naming umalis dito noon ni nanay matapos niyang ipahiya? Ay, alam mo naman may kasalanan talaga ang nanay mo, hindi ba? Alam mo kahit si nanay nga noon, hiyang-hiya sa ginawa ni Tia eh. Pero mali din ang barangin at mamatay si nanay nang dahil sa kanya. Barang ka dyan, walang ganun. Ay nako, mahilig ka siguro sa horror no. Tsaka huwag kang gagawa ng kalokohan at makikipag-away ha. Ayaw ko ng gulot sakit ng ulo dito. Malas yun sa negosyo. Tsaka mabait na kaibigan si Eva. At ayaw kong mamagitan sa inyo kapag nagkataon. Isa pa, hindi kita kukonsintihin. Ang mali, mali. Naintindihan mo? Oo na nga lang. Ay, hi Pogi, pili lang. Ito mas hinog at mas malalaki kesa dyan sa napili mo. Ah, oo nga no. Mukhang napakalaki nga niyan, miss ah. Napailing-iling na lamang si Peter nang marinig ang sinabi ng lalaki, lalo na nang nagawa pang makipagharutan ng kanyang pinsan na si Arlene. Bukas huwag ka na magsusuot ng ganyan ha, kita na yung kaluluwa mo. Gusto mo bang pagpiestahan ka ng mga... Ano ka ba naman? Hindi mo ba napapansin? Ang dami-daming bumibili dahil sa outfit ko. At saka, bagay naman sa akin ang sexy ko nga eh. Arlene, ano ka ba? Iba ang sexy sa... Ay, bahala ka na nga. Malaki ka na at alam mo na kung anong tama at mali. Correct. Kaya huwag kang ano dyan. Ang importante, makakatulong ako sa pagbenta at makuha ko ang loob ng mga customer ng iba dyan. Makalipas ang ilang buwan, napapansin na ni Eva ang mga nakakainsultong tingin at ngiti sa kanya ni Arlene. Madalas din siyang pinapasaringan at dinadaan sa mga nakakainsultong biro. Dahil mabait ang dalaga, hindi niya na lamang yun pinapansin at hindi niya na rin ipinaparating pa sa kanyang ina ang ginagawa nito. Isang gabi, habang nagliligpit at inaayos ang mga panindang saging, hindi naman mawala sa mata ni Peter ang noon ay nag-uusap na sina Eva at Kenneth. Si Kenneth ay kasintahan ni Eva. Bago umuwi sa kanilang bahay pagkatapos ng trabaho, madalas niyang binibisita ang dalaga sa pwesto nito sa palengke. Napapangisi naman si Arlene habang pinagmamasdan ang kanyang pinsan. Alam mo, napapansin ko lang ha? Aminin mo nga sa akin, may gusto ka ba kay Eva? Ha? Ako? Ano bang sinasabi mo? Mula bata pa lang magkaibigan na kami. Para ko na ang kapatid yan eh. Yun lang yun. At kahit nung mga bata pa tayo, close na kami, no? Kunwari ka pa? Huwag ka na nga magsinungaling dyan. Alam mo, sa ilang buwan ko pa lang dito, insan, kahit hindi mo sabihin, basang-basa ko yung mga kilos at isip mo. Ano ba meron sa babaeng yan? Tingnan mo nga, oh. Halata namang ginayuman niya lang yung boyfriend niya. Super baduy at napaka-duh. Kung kikilalanin mo siya, makikita mo kung gaano siya kabuting tao. Oo, maaaring siyang pinakasimpleng babae. Hindi pala ayos at manang kumanamit. Pero sa madaling sabi, may gusto ka talaga sa kanya. Ay, insan. Sa tingin ko naman may pag-asa ka sa kanya. Hindi sa nilalait kita ha, pero
Hindi naman kayo nalalayo ng forma. Bagay nga kayo eh. Alam mo, habang hindi pa huli ang lahat, umamin ka na. Tapos ako nang bahala sa boyfriend niya. Ano? Ay nako, kung ano-ano na naman yung sumasagi dyan sa kokote mo. Huwag kang makulit. Masaya na siya kay Kenneth. High school pa lang kami, sila na talagang dalawa. Ay, sige na. Ikaw nang bahala dito I-deliver ko lang to. Tapos uuwi na ako sa bahay. Kaya ikaw na lang ang magsara. Dala ko na yung benta ngayong araw. Kung may bibili pa, itabi mo na lang muna dyan. Oo na, sige na, umalis ka na. Bago ka pa mamatay sa selos. Sira. Agad nang umalis si Peter at patuloy naman sa pag-aayos ng mga natitirang paninda si Arlene. Samantala, nagpaalam si Kenneth kay Eva nung mga oras na yun. Halos kalahating oras na rin kasing nakatambay ang binata at tumutulong din sa paisa-isang bumibili. Ang bilis talaga ng oras kapag magkasama tayo. Sige na, umuwi ka na at siguradong hinihintay ka na sa inyo. Oo, tingnan mo. Tumatawag na nga si nanay. Hindi ka pa ba magsasara? Medyo maaga pa naman at hinihintay ko pa si nanay at tatay. Papunta na rin sila para sunduin at tulungan ako magsara. Pinauwi ko kasi na maaga si Ate Che dahil mag-aasikaso pa raw siya sa bahay nila. Alam mo na, may mga anak na kailangang intindihin. Napakabait naman talaga ng girlfriend ko. Sayang naman, hindi ko na mahihintay sila nanay at tatay. Di bale, pupunta na lang ako sa bahay ninyo sa linggo ng gabi. Pakisabi na lang sa kanila, ha? Sige, wala namang problema. Sasabihin ko sa kanila mamaya. Sigurado, mamimiss ka rin naman nila at matutuwa mo ngayon, lalo na si tatay. Sila lang? Ikaw, hindi mo ba ako mamimiss? Paano naman kita mamimiss wala namang araw na hindi tayo nagkikita? Grabe ka naman. Ako nga, ilang oras lang kitang hindi makita at makausap pero sobrang miss na kita eh. Sus, oo na. Huwag ka na magtampo. Sige na, sobrang miss na rin kita. Sige nga, kung miss mo ako, kiss mo nga ako. Che, umuwi ka na. Gusto mo bang pagchismisan tayo ng mga tao dito? Sige na, utang na muna yung kiss na yan. Bye, I love you. Ay, sige na nga. Basta may utang ka sa akin ha. I love you too. Mag-iingat kayo pag-uwi. Ikamusta mo ako kay nanay at tatay? Nakangiting kumakaway at nakatanaw pa rin ang dalaga sa noon ay naglalakad ng papalayo na si Kenneth. Nakataas kilay naman si Arlene habang pinagmamasdan si Eva. Nakakairita talaga. Magpakasaya ka na, Eva. Pasasaan ba't isang araw mapapasakin din ang boyfriend mo? Aba, ngayong nandito na ako, kukunin kong lahat ng meron ka. Wala akong ititira sa'yo. Sisiguruhin ko na magiging mas matindi pa ako sa barang na ikinabit ng ina mo sa nanay ko. Bandang 9:00 ng gabi, matapos isara ni Arlene ang kanilang pwesto sa palengke, tinititigan niya ang kabilang pwesto at nakangiting naglakad-lakad papunta sa tapat ng tindahan ng saging ni Eva. Nang mapansin ng dalaga na nakatayo sa may harap ng kanyang pwesto si Arlene, nagpanggap na lamang yun na abala sa kanyang ginagawa. Hindi niya kasi malaman kung bakit mula nang dumating yon, madalas na siyang pinag-iinitan at pinaparinggan. Wow, busy naman masyado. Hindi ka pa ba magsasara? Aba, 9:00 na. Pati nga mga langaw patulog na. Baka naman masyado ka nang yumaman yan. Sa bagay, ang dami-dami mo pa kasing paninda. Hirap talaga kapag maraming kakumpetensya, no? Buti na lang talaga mas lalo pang lumakas ang benta ni Peter ngayon. Kita mo naman kung paano ako makitungo sa mga customer. Ay, pagod ako. Parang hindi ko na yata kayang tiisin ang ugali nito. Sinusubukan niya yata ako, Huwag ka, anak ako ng nanay ko. Oo, kita ko naman. Ang galing-galing mo nga Hindi ko nga alam kung saging ba talagang binibenta mo o yung pakwan mo. Ay, binibenta mo ba yan? O ibinibigay mo ng libre? Kasalanan ka ba kung pinagpala ako? Kesa naman sa iba na napabayaan ng sarili. Tsaka, alam mo yon, malilito ka kung dibdib ba talaga yan o likod. Pakiramdam ko nga kapag magkausap tayo, lagi mo na lang ako tinatalikuran Alam mo yon, para ako nakikipag-usap sa lumang pader. Alam mo, hindi ko maintindihan kung bakit ka nagkakaganyan. Naghahanap ka ba ng away?
Pwes, wala akong balak na patulan ka. Tsaka, hindi ako nakikipagkompetensya sa'yo. Kahit walang bumili sa akin maghapon at kahit mabulok tong mga paninda ko. Wala ka nang pakialam doon. At pwede ba tigilan mo yung pamimintas mo dahil maliban dyan sa dibdib mo, ano pa bang may pagmamalaki mo? Ha? Buti pa umuwi ka na. Manalamin ka mula ulo hanggang mukhang paa. Ha? Bawiin mo yung sinabi mo! Habang nagkakagulo ang dalawa at nakikiusisa naman ang mga tao, siya namang dating ni Mang Cardo at Aling Remy. Ay, bruha! Bitawan mo ang anak ko! Wala kang karapatang saktan siya! Kaya bago-bago mo rito pero ang lakas ng loob mo na saktan ang anak ko! Matuto kang lumugar kung ayaw mong pagsisida, tumuntong ka pa rito! Hindi ako natatakot sa'yo! Sabihin mo dyan sa anak mo, hindi pa kami tapos! Kakalbuhin ko siya! Ay, iha, ano ba ikinagagalit mo? Hey, walang masamang maging mabuti, lalo na kapag alanganin ng... Ay, sige na, mabuti pa umuwi ka na at sa susunod na saktan mo ang anak namin ay tatamaan ka sa akin. Pare-pareho lamang kayo. Oh, anong tinitingin-tingin nyo, ha? Mga tsismosang palaka, ang papangit nyo. Ay, pangit. Abat, narinig mo ba yung sinabi niya? Nakakasama ng loob pala na laitin ng masaksakan pa ng pangit. Pangit na nga ang pagbubuka pati yung ugali niya pangit din. Alam mo, may naalala ko kapag nakikita ko siya, yung malanding pinsan ng nanay ni Peter. Siguro anak siya ng impaktang yon. Ano, Cardo? Bakit hindi ka makapagsalita? Naalala mo ba kung paano mo ako pinagtaksilan noon? Ay, huwag na nga lang at baka tamaan ka pa sa akin. Sorry po, Nay. Siya naman po ang nagumpisa Nairita na ho kasi ako sa mga paulit-ulit niyang pasaring. Parang hindi na ho tama na hayaan ko na lamang siya. Gumanti lang naman ho ako. Aba, siya pa nga itong napikon at sinabunutan ako. Akala niya siya lang ang marunong manlait. Hindi naman pwede yon. Sa susunod ay mag-iingat ka, ha? Paano kung hindi kami dumating? Sa laki nung ano ron, kumpara sa katawan mo, baka kung napaano ka na. Siya, magsara na tayo. Nasaktan ka ba, anak ko? Remy, mahal, tumabi muna kayo ni Eva at ako na magsasara at magliligpit ng mga ito. Mauna na kayo dun sa tricycle. Susunod na lamang ako, ha? Tumango na lamang si Aling Remy habang iginigiya ang kanyang anak papalabas ng palengke. Hawak naman ni Eva ang kanyang leeg na noon ay ramdam niya pa rin ang sakit dahil sa lakas ng pagkakasabunot sa kanya ni Arlene. Samantala, nang makarating si Arlene sa bahay ng kanyang pinsan, sakto naman nakararating lang din ni Peter. Oh, naunahan mo pa ako. Bakit parang di ma-spelling yung mukha mo? Tsaka, ano nangyari dyan? Kalmot ba yan? Sino may gawa niyan sa'yo? Sino pa nga ba? Di si Eva. Pambihira naman, Ano bang ginawa mo? Inaway mo siya? Sinaktan mo si Eva? Kita mo na nga ako tumisugat tapos sa kanya ka pa nag-aalala? Baka nakakalimutan mo na akong pinsan mo. Akong kadugo mo. At sa ganitong sitwasyon, ako lang dapat ang kinakampihan mo. Hindi naman sa may dapat akong kampihan pero sigurado akong hindi mangyayari yan kung hindi mo siya inumpisahan. Ano ba kasi nangyari? Alam mo, huwag ka na nga lang magtanong. Okay na. Alam ka naman patay na patay ka sa babaeng yun Ay, pinapaalalahanan lang kita ha. Mag-iingat ka at huwag kang basta-basta makikipag-away. Baka mamaya ikapahamak mo yung ginagawa mo. Maigi dito at may trabaho ka tapos nag-uumpisa ka ng gulo. Pagbutihin mo na lang ang trabaho mo para makaipon ka. Baka mamaya kapag ganyan ang ugali mo, magkatotoo yung barang na sinasabi mo. Ano naman ngayon? Hindi ako natatakot sa kanya. Kung babarangin niya man ako, di go. Bibigyan ko sila ng mas malaking dahilan para gawin yon. Sa susunod, hindi lang yun ang aabutin niya sa akin. Ay, sinasabi ko sa'yo, kung ano man ang pinaplano mo, wag mo nang ituloy. Sige na, gamutin mo na yung sugat mo nang makapaghapunan at makapagpahinga na tayo. Agad namang tumungo sa banyo ang dalaga at doon pinagmasdan niya ang kanyang sarili sa salamin. Pagkatapos ay hinugasan ang kanyang sugat sa braso, dala ng kalmot, sabay ngumisi. Nagsisimula pa lang ako. Pasasan ba't makakaganti rin ako sa'yo? Wala nang masasaya pa na makita ko ang anak ninyo na nahihirapan, nagmamakaawa at maging miserable.
Ipaparanas ko sa inyong sakit na pinagdaanan namin ni Nanay. Matapos maghilamos, nagmadali na siyang lumabas sa kanyang kwarto. Sakto namang nakahain na si Peter ng kanilang hapunan. Halika na, kain na tayo. Bumili na lang ako ng ulam. Mauna ka na. Magpapahangin lang muna ako sa labas. Ay, sige. Mabuti pa yan para kumalma yung init ng ulo mo. Bahagyang napataas lamang ang kilay ni Arlene bago yun lumabas ng bahay at dumiretso sa may tindahan. Naabutan niya roon ang bago niyang kakilala na si Chris na noon ay naninigarilyo din. Uy, Arlene! Aba, mukhang bad trip ang tropa ko ah. Sinong kaaway mo't uupakan natin, ha? Ay, pahingin niyo si pampatanggal ng stress. Naninigarilyo ka pala? Ayos. Alam mo, magkakasundo talaga tayo. Maupo ka. Makipagkwentuhan ka muna sa akin. Salamat. Kilala mo ba si Eva? Oo, yung anak ni Aling Remy. Yung kapitbahay ninyo. Bakit? Siguro, kinuha kanyang abay sa kasal, no? Anong kasal? At paano niya naman ako iimbitahin? Warla kami. Bakit naman? Mabait kaya yun. Pangisi-ngisi lang. Tsaka, tagal na nila ng boyfriend niya, May trabaho yung lalaki at negosyante si Arlene, kaya pwedeng-pwede na yung magpakasal. Hindi sana matuloy yung kasal nila. Bakit naman? Huwag mo sabihin na type mo yung Kenneth na yun. Pambira, ang daming pogi dyan sa tabi-tabi. Sino? Ikaw? Ewan ko sa'yo. Kailan ka ba huling naligo? Tsaka, ano mapapala ako sa'yo? Ikaw ang bubuhayin ko? Kita mo naman, nagtsatsaga ako magtinda ng saging dahil saan naman ako pupulutin kung mag-iinarte ako. Hindi nga ako nakapag-aaral eh. At hindi sana mangyayari yon kung hindi nagkasakit si nanay. Alam mo, lahat ng kamalasan sa buhay ko dahil sa pamilya ng Eva niyan. Lalo na yung nanay niyang demonyita. Bakit naman? Paano nangyari yun? Binarang ni Remy yung nanay ko, kaya ayon, dinapuan ng malubhang sakit at kahit anong paggamot namin, hindi na siya gumaling pa. Akalain mo, mahigit 1 dekada niyang ininda yung sumpa ng mambabarang na yon? Grabe. Alam mo, totoo yan eh. Kasi yung tiyahin ko dati, nabarang din. Ibang klase kung magalit ang mambabarang. Talagang pahihirapan nila ng sobra-sobrang kanilang biktima o kung minsan, tinotodas talaga nila agad. Ganon sila kasama at ganon din sila kawalang puso. Kaya sa tingin mo, kapag iginanti ko nanay ko, masamang tao na ba ako? Hindi naman, kaya lang, hindi ka ba natatakot na kapag nagkataon ay ikaw naman ang... Masaya ako mamamatay kung masisira ko muna ang buhay nila. Gusto ko makitang nasasaktan at nagdudusa si Eva. Yung sakit na para na rin siyang pinapatay. Paano mo naman gagawin yan? Hindi mo naman siya malalapitan o masasaktan pa dahil... basta, mahirap yung pinaplano mo. Maliban na lang kung makikipaglapit ka sa kanya. Tapos malaya ka makakaganti na hindi nila namamalayan. Alam mo, mukha ka lang eng-eng, pero matalino ka pala. Alam mo, tama ka eh. Binigyan mo ako ng isang napakagandang ideya. Pwede mo ba akong matulungan? Uy, ano naman ang may tutulong ko sa'yo? Nakangiting dumikit sa kinauupuan ni Chris si Arlene, sabay bumulong sa lalaki. Pagkatapos, naghalakhakan ang dalawa. Aba, ayos yan ah. Teka, kikita ba ako dyan? Trabaho muna bago bayad. At kapag ginalingan mo, higit pa sa perang kaya kong ibigay sa'yo. O siya, uuwi na ako at kumakalam ng sikmura ko. Baka makain pa kita. Uy, teka, sandali lang. Nag-uusap pa nga tayo eh. Arlene! Seryoso ba yung sinabi niya? Ayos ah. Mukhang makakaskor yata ako ah. Bah, hindi ako papalugi sa inuutos niya sa akin, no? Nang makarating sa bahay, nadatnan niyang tulog na sa sala ang kanyang pinsan na si Peter. Dumiretso na lamang siya sa kusina para maghapunan bago tumungo sa kanyang silid. Kinabukasan, pinilit ni Arlene ang kanyang sarili na maging kalmado. Naging abala na lamang siya sa pagtitinda at pakikipagkwentuhan sa mga bumibili, pati na rin sa ibang katabing tindera at tindero na nakilala niya na rin. Napapangisi naman si Ate Che na pinagmamasdan yun at kinalabit si Eva. Bumait yata ang bruha.
Nako, pasalamat siya nakauwi na ako dahil kung hindi, sigurado makakatikim siya sa akin ng malakas na kabilaang suntok. Paano hindi siya babait pinatulan ko? Tsaka nakita niya naman kung gaano nagalit si nanay kagabi. Ay, naubos niya yung pasensya ko kahapon. Alam niyo naman, pagod na nga tapos bubisitin niya pa ako. Ay, abala sa trabaho si Kenneth, kaya ang dami kong inasikaso para sa kasal namin. Paano ate, alis muna ako ha, para makabalik ako agad at makauwi rin kayo na maaga mamaya. Alam mo, napakasipag at napakabait mo talaga. Kahit abala ka at kailangan ng katuwang, talagang lagi mong iniisip ang sitwasyon namin ng mga bata. Siyempre naman ate, hindi na kayo iba sa akin. At saka, trabaho niyo to, oo, pero kailangan din kayo ng mga anak ninyo. Hindi ko man alam kung gaano kahirap, pero alam ko na hindi madaling maging single mother na katulad ninyo. Ay, sinabi mo pa, pero wala naman akong hindi kakayanin para sa mga anak ko. Kaya ikaw, bago ka magpakasal, siguruhin mo na talagang si Kenneth ang lalaki makakasama at maaasahan mo sa hirap at ginhawa. Alam mo, yung tatay ng anak ko, matagal ko rin siyang naging boyfriend bago kami nagpasya magsama. Pero nung nagkaanak na at marami ng responsibilidad, ayun, nagawa ng magloko at maghanap ng iba. Ay, marami pang pwedeng mangyari. Mas makikilala niyo pa ang isa't isa kapag nasa iisang bubong na kayo at malalaman mo kung gaano kanya kamahal at kung paano kanya kayang alagaan kapag mag-asawa na kayo. Kapag buntis o di kaya ay mayroong ka ng anak, kung paano siya mananatiling tapat bilang asawa. Yan din po ang palagi kong ipinagdarasal at naniniwala naman po ako na magiging mabuting asawa si Kenneth. Wala naman po akong iba pang pinangarap na makasama't maging tatay ng mga magiging anak ko kundi siya lang talaga. Sige po ate, kayo na po muna bahala dito ha. Ay sige, mag-iingat ka ha. Madulas ang kalsada dahil umulan kanina kaya hinay-hinay lang sa pagpapatakbo ng motor. Nakangiting tumungo at kumakaway pa si Eva. Pasimple namang sinulyapan yon ni Arlene at umirap. Che, ikaw nang abala sa buhay. Sa bagay, ikakasal na nga naman pala. Sisiguruhin ko na magiging saksi ako sa pinakamasayang araw ng buhay mo hanggang sa makita kitang unti-unting nalulugmok sa sakit at nalulunod sa luha. Samantala, habang nagsusuot ng helmet si Eva ay muli niya yung tinanggal nang makita ang papalapit na si Peter. Oh, saan ka galing? May inasikaso lang. Siya nga pala, pasensya ka na sa pinsan ko ha. Ay, pinagsabihan ko na yon. Ano ka ba? Hindi naman ikaw may kasalanan. Wala yon. Pasensya na rin at pinatulan ko pa. Siya nga pala, abay ka sa kasal namin ni Kenneth ha? Kung matataon na nandito pa ako, ano kasi, nag-aasikaso na rin ako. Susubukan ko mga ibang bansa. Total, nariyan naman na si Arlene. Hahanapan ko na lang siya ng makakasama. Itutuloy mo na pala talagang pangarap na mag-abroad. Sayang naman kung wala ka sa araw ng kasal ko. Okay lang yun. Baka kasi hindi ko rin kayanin kapag nandun ako. Ano yon? Alam mo naman, mahihain ako. Sige na, naabala na kita. Mag-iingat ka. Salamat. Balitaan mo ako kung kailan ka aalis ha? Siyempre naman, ikaw pa ba? Sinundan pa ng tingin ng binata si Eva habang yun ay papalayo. Ayoko na mag-isip ka pa kapag sinabi ko sa iyong nararamdaman ko. Ang importante, masaya ka at mamahalin at aalagaan ka ni Kenneth. Maging masaya ka lang. Masayang masaya na rin ako. Makalipas ang ilang araw, madalas na inaabot ng gabi si Eva. Minsan niya na ring naikwento kay Kenneth na parabang laging may sumusunod sa kanya. Labis naman na nag-alala ang binata. Ngunit wala naman yung magawa dahil biglang nagbago ang schedule ng kanyang trabaho. Basta mag-iingat ka palagi. Hayaan mo, 1 linggo na lang naman. Tapos balik na ulit sa normal ang oras ng pasok ko. I love you. I love you too. Message na lang kita kapag nasa bahay na ako. Okay, sige bye. Mag-ingat ka ha. Nagpalingon-lingon muna ang dalaga at nakiramdam sa paligid.
Bakit kaya ganitong nararamdaman ko? Ay, siguro sobrang pagod lang. Buti naman at hindi ko na kailangan pang dumaan ng palengke ngayon. To the rescue talaga si nanay at tatay. Habang nasa biyahe, ramdam na ni Eva ang labis na pagod. Nang makarating siya sa alanganing bahagi, nagulat siya dahil may biglang humarang na lalaki sa kanya na nakasuot ng itim na bonnet. May hawak na baril at binaril ang kanyang gulong, dahilan para sumemplang ang kanyang motor. Bahagya pang nadaganan ang kanyang paa nang matumba ang naturang sasakyan. Agad na kinuha noon ang kanyang wallet na nasa kanyang bag, pagkatapos ay kinuha ang dala niyang pera. Nang akma na siyang babarilin ng lalaki, biglang may humampas sa braso noon, dahilan para tumilapon ang baril na hawak ng naturang lalaki. At walang tigil na pinaghahampas ng babae gamit ang matibay na sanga nang nadampot niya sa tabi ng daan habang naglalakad. Tama na, miss. Hindi ko naman talaga siya sasaktan eh. Kailangan ko lang ng pera para sa anak ko. Kailangan ng anak mo tapos idadaan mo sa nakaw? Akin ang lahat ng kinuha mo. Ibalik mo kung ayaw mong baliin ko ang buto mo. At tatawag ako ng pulis. Bilis! Ay, eto. Ayan na. Matapos ilapag sa kalsada ang lahat ng kanyang kinuha, nagmamadali nung dinampot ang baril saka tumakbo. Duwag! Tarantadong yun ah! Sandali lang, tatawagan ko si Peter. Hihingi tayo ng tulong. Ang pako. Tulong. Nang malaman ni Peter ang nangyari, ay agad naman niyong ipinaalam sa mga magulang ni Eva. Maraming tumulong para agad na maisugod sa ospital ang dalaga, na may natamong sugat sa kanyang braso at paa. Pansamantala ring hindi niya mailakad ang kabila niyang paa na siyang pinaka naapektuhan ng madaganan ng motor. Kinailangan pa nung sumailalim sa minor operation. Halos mahigit 1 linggo rin bago sila nakalabas ng ospital. At ang isa sa mga nandoon para siya ay alalayan ay si Arlene, pati na rin ang matalik niyang kaibigan na si Peter. Maraming salamat, Arlene, ha? Kung hindi dahil sa'yo, baka kung ano pang mas malala ang nangyari sa akin. Alam mo, kung hindi lang din ako naawa sa anak niya, gusto ko siyang ipahanap at papanagutin sa ginawa niya sa akin. Ay, hayaan mo na yon. Ang importante naman ay magaling ka na. Alam mo, buti na lang talaga na taon na naisipan ko maglakad-lakad pagkagaling ko dun sa palengke para magpahangin. Tapos ayun, nagulat nga ako na ikaw pala yon. Siguro, paraan na rin yon para makapag-sorry ako sa iyo at sa inyo rin ho, Aling Remy, Mang Cardo. Ay, salamat sa pagliligtas mo sa anak ko. Hindi ko alam kung paano ka namin pasasalamatan kaya kahit pa pinakulong mo ang dugo ko noong nakaraan ay kalimutan na lamang natin yon. Huwag na rin sana nating ungkatin pa mga nangyari noon. At tunay nga namang wala kang alam sa kung anong naging alitan namin ng nanay mo, lalo na't batang-bata ka pa lamang noon. Dahil doon, naging malapit na si Arlene sa pamilya ni Eva. Nagkaroon din siya ng pagkakataon na makilala si Kenneth at itinuring na rin siyang kaibigan ng lalaki. Kaya naman, nang gumaling at bumalik sa pag-aasikaso ng kasal si Eva, tumutulong at minsan ay sinasamahan pa siya ni Arlene. 1 linggo bago maikasal sina Eva at Kenneth ay papaalis naman na ng bansa si Peter. Ikaw nang bahala dito sa bahay, Arlene, ha? Balitaan mo na lang ako sa kasal ng dalawa. Hulaan ko, sinadya mong umalis nung malaman mong ikakasal na siya, no? Alam mo, baka pagsisihan mo yan. Pagbalik mo, iba ng apelido niya. May asawa't anak na, tapos ikaw? Anong plano mo? Ay, tumigil ka na nga. Ikaw umayos ka habang wala ako. Masaya ako na maayos at naging magkaibigan na kayo ni Eva. Ngayon, mas nakita mo na kung gaano siya kabait, di ba? Kung bakit ko siya gusto at bakit ko siya mahal. Kahit pa alam ko na hindi naman siya para sa akin. Wow! Ikaw na! Ikaw nang magpaparaya. O siya, huwag ka mag-alala. Babantayan ko na maayos si Eva at ako nang bahala sa lahat-lahat.
Ayaw ko namang sayangin yung tiwala mo sa akin. Gusto ko maging proud ka sa akin at mas lumago pa ang negosyong iiwan mo. Salamat, kuya. Kuya, baka lagnatin ka sa sinasabi mo. Ngayon lang kita narinig na tinawag mo akong kuya. Samantala, habang nasa silid si Aling Remy ay seryoso niyang pinagmamasdan ang larawan ni Eva. Nung yun ay nasa elementarya pa lamang. Hindi niya mapigilang maging emosyonal nung mga sandaling yon, nang bigla namang pumasok ang kanyang asawa na si Cardo. Oh, bakit umiiyak ka, honey? Ay sus, hanggang ngayon ba naman ay hindi ka pa rin makapaniwala na ikakasal na ang unika iha natin? Hindi ko kasi alam kung dapat ba akong maging masaya o malungkot dahil... Ay, ano ka ba naman? Nasa tamang edad na siya. At isa pa, kailangan na natin magkaapo. Tingnan mo nga't malalagas na itong bumbunan ko. Hindi na nga ako makapaghintay eh. Siguradong maganda at pogi ang anak nila. Kasing ganda ng lahi natin. Natatakot lamang ako. Alam mo namang hindi ganong kadali ang pag-aasawa. Maraming pagsubok. Handa kaya ang anak natin? Kakayanin niya ba? Kakayanin nila yan. At nandito naman tayo para gabayan sila. Tsaka mabait naman si Kenneth. Siguradong magiging responsable na asawa siya para kay Eva at tatay sa magiging anak nila. Ay, dapat lamang dahil kung hindi ay babawiin ko ang anak natin o di kaya naman ay talagang makakatikim siya sa akin. Hindi bali nang ako masaktan at mahirapan, wag lamang ang ating anak. Hindi ko yung kakayanin, Cardo. Ikaw naman oo. Ako rin naman. Walang sino magulang ang gugustuhin na maghirap ang kanilang anak. Kaya kung may hinihiling man ako sa kabila ng mga kasalanan ko sa iyo noon, hindi niya nawasapitin ang ginawa kong panloloko sa iyo. Ay, sana nga. Dahil baka pati ikaw mabarang ko. Hindi ako makakapayag na ang anak mo ay magbabayad sa pagiging babaero mo noon, Jessica. Aray ko naman, honey. Bigla-bigla na lamang umiinit ang ulo mo. Teka nga, dinatnang ka na ba? Di kaya buntis ka? Abay, masusundan na ang panganay natin. Sira ulo ka talaga. Saksakan ka ng harot. Hindi ka na nga makaisa nangangahas ka pa. Tsaka, matanda na ako, ano ka ba? Magluto ka na nga, nagliligpit pa ako rito. Dito maghahaponan si Kenneth. Ipagluto mo ng masarap, madali ka. Oo na, sakit nun Tapos uutusan pa ako. Lintik naman na buhay ito, oo. Kaya astig-astig ng pangalan ko, pero daig pa ako ni Andres sa sobrang angas ng misis kong ito. Ay nako, ano sinasabi mo riyan? Wala. Sabi ko nga magluluto na ako. Paglipas ng mga araw, hanggang sa dumating na ang pinaka-espesyal at pinakahihintay na magkasintahang sina Eva at Kenneth. Labis pang natuwa si Eva nang surpresang ibinigay sa kanya ni Kenneth ang susi ng bagong bahay na ipinatayo nito para sa kanilang bubuuing pamilya. Pinaiyak mo naman ako, love Hindi ko ina-expect to. Thank you, ha. Masayang-masaya ako at napakaswerte ko dahil ikaw ang unang lalaking minahal ko at ikaw magiging tatay ng mga anak ko. Pangako, hindi ako mapapagod na maging mabuting asawa sa iyo. Mas maswerte ako sa iyo, love. Dahil mula nun hanggang ngayon, lagi mong pinaparamdam sa akin kung gaano mo ako kamahal. Sobrang proud ako na asawa kita. Mahal na mahal kita, Eva. Makalipas ang ilang buwan, mula nang sila ay maikasal, masayang-masaya ang mag-asawa na agad silang biniyayaan ng anak. Ngunit hindi naging madali para sa babae, lalo na't naging maselan ang kanyang pagbubuntis. Sabi ko naman kasi sa'yo na kailangan mong magpahinga. Hayaan mo na yung mga tao mo. Sa tagal na nilang nagtatrabaho sa'yo, imposible naman na hindi nila magagawa ng tama ang trabaho nila. Alam ko naman yon, love. Hindi lang kasi ako sanay na nandito lang sa bahay at walang ginagawa.
At saka, wala naman akong nararamdaman nung nakaraan eh. Iniinom ko naman yung mga vitamins na kailangan ko. Huwag ka na magalit. Mula bukas dito na lang ako sa bahay, okay? Hindi naman ako mabobore dahil lagi akong pinupuntahan ni Arlene pagkagaling niya sa palengke. Alam mo naman yon, di kumpleto ang araw na hindi dumadaan dito. Ipinagluluto pa nga ako eh. Ang sarap niya magluto, ano? Nagpapaturo nga ako para naman hindi laging prito-prito ang pinapaulam ko sa'yo. Okay lang yon. Ang importante, okay ka. Kayo ng baby natin. Papasok na ako sa trabaho, ha? Tawagan mo ako kapag may naramdaman ka. Huwag masyadong magkikilos. Pupunta dito si Mama bukas. Ipaglalaba daw tayo. Ang swerte naman talaga natin sa mga magulang natin, no? Sige na, love. Ingat ka. I love you. I love you too. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin. Kinagabihan, bandang 7:00 ng gabi, dumaan si Arlene sa bahay nina Eva. May dala pa yung lulutuin para sa kanyang buntis na kaibigan. Kapag nasa bahay ni Eva ang dalaga, komportableng-komportable yon sa kusina. Nang makaluto na si Arlene, masaya niyang tinawag ang kanyang buntis na kaibigan. Agad naman lumapit yon at ilang hakbang na lamang ay bigla na lamang yon nadulas sa sahig dahil sa napakadulas na naapakan nito. Eva, Diyos ko, okay ka lang? Bakit hindi ka nagdahan-dahan? Ang tiyan ko, ang sakit. Dugo? Hindi, ang baby ko. Tulungan mo ako, Arlene. Sandali lang, hihingi ako ng tulong. Relax lang, walang masama mangyayari sa baby mo. Mga kapitbahay, tulong! Tulungan niyo kami! Agad namang naisugod sa ospital si Eva at nang makarating doon ay tinawagan naman ni Arlene ang asawa ng kanyang kaibigan. Walang iba kundi si Kenneth. Ken, hello? Si Arlene to. Nandito kami ngayon sa ospital. Critical ang kondisyon ng baby niyo. Ano? Sige, pupunta na ako. Nang makarating ang lalaki, agad niyang nilapitan ang kanyang asawa na nanghihina pa rin. Ano nangyari? Anong ginawa mo? Di ba sabi ko naman sa'yo? Anong balita? Anong sabi ng doktor? Nung mga oras na yon, sakto namang dumating ang doktor at ipinaabot sa mag-asawa ang isang nakakalungkot na balita. Masyadong mahina ang kapit ng bata at dahil na rin sa nangyari, ikinalulungkot ko pero wala na ho ang batang nasa sinapupunan ng misis ninyo. Excuse me. Ken, kumalma ka lang. Maawa ka naman sa asawa mo. Hindi niya naman ginusto yung nangyari eh. Nanlilisik ang mga mata. Sabay humagulgol na lumabas ng silid ng ospital si Kenneth. Mahigpit namang niyakap ni Arlene ang kanyang kaibigan na humahagulgol din nung mga oras na yun. Hindi ko sinasadya. Anak ko. Ang baby ko. Dahil sa pangyayaring yon, unti-unting nagkaroon ng lamat ang pagsasama ni na Kenneth at Eva. Madalas hating gabi na kung umuwi ang lalaki. Hindi rin siya gaanong kinakausap noon at pinakikitunguhan ng maayos. Isang araw, bandang 11:00 ng gabi. Hanggang kailan ka ba ganito? Kenneth, kung galit ka sa akin, kausapin mo ko. Napapagod na ako manghula sa kung ano ba talagang nangyayari sa atin. Seryoso ba? Ginagawa mo to dahil akong sinisisi mo sa nangyari sa baby natin? Sa tingin mo ba ginusto ko yon? Hindi lang ikaw ang nawalan. Ako nagdala sa bata ng ilang buwan kaya kung nasasaktan ka, mas nasasaktan ako. Huwag ka na nga magdrama. Tanggapin mo na lang na naging pabaya ka. Wala kang kwentang ina. Ang dami mo kasing gustong patunayan eh. Ang dami mong gustong gawin kaya ayun, mas pinili mo pa mapahamak yung anak natin. Hindi totoo yan. Alam ng Diyos na hindi totoo yung sinasabi mo. Paano mo nagagawa sa akin to? Mag-asawa tayo. Dapat magkaramay tayo sa lahat ng problema. Hindi yung ganito.
Tapos sasabihin mo wala akong kwenta? Ano bang gusto mong mangyari, Kenneth? Nagtanong ka pa talaga? Hindi pa ba obvious? Pinagsisisihan ko na nagpakasal ako sa'yo, maliban sa pagpapatakbo ng negosyo, sa pagtitinda ng saging o kung ano-ano pa. Lintik na yan, oh. Di ka pa naman pala handang mag-asawa, ni hindi mo kaya magluto ng masarap, maglaban ng damit na kasing linis ng laban ng nanay ko. Wala kang karapatang sumbatan ako. Ang kapal naman ng mukha mo. Baka nakakalimutan mo na kung hindi dahil sa negosyo ko, hindi mo suot ang uniformeng yan. Huwag mo akong sasagarin, Kenneth. Bakit? Anong gagawin mo? Sa tingin mo may mahahanap ka pang lalaki na magtsatsaga sa'yo? Kung ako nga sinusuka na kita eh. Yung iba pa kaya? May paiyak-iyak ka pa dyan? Ano, magsusumbong ka sa nanay at tatay mo? Sige, umuwi ka, magsumbong ka. Para kunin ka na nila at malaya na ulit ako katulad nung dati. Ngayon, di ka makapagsalita dyan. Bakit? Natatakot ka? Nakakasira ka lang ng gabi. Kinabukasan, maaga pa lamang nasa bahay na ng kaibigan si Arlene. Agad na inusisa si Eva nang mapansin na malungkot yon at namumugto pa ang mga mata. Anong nangyari sa'yo? Uy, umiyak ka ba? Nag-away ba kayo ng asawa mo? Huwag na lang sana itong makakarating kina nanay at tatay. Mag-aalala lang ang mga yun. Ang sakit ng ulo ko. Hindi ako makatulog. Ang dami kong iniisip. Sa tingin ko, malabo nang mapatawad pa ako ni Kenneth. Hindi na namin maaayos ang relasyon namin, Arlene. Ay nako, dahil pa rin ba yan sa pagkawala ng baby ninyo? Ang kitid naman ang utak ng asawa mo, ha? Sarap papakan. Hayaan mo siya. Girl, kaya mo naman kahit wala siya, di ba? Marami pang lalaki dyan. Pero kasal kami. Hindi naman pwedeng basta-basta ko na lang susukuan yung pagsasama namin. Kaya lang, nahihirapan na ako eh. Ang sakit-sakit na. Ayan na nga, nahihirapan at nasasaktan ka na. Ano pa bang ibang solusyon dyan? Araw-araw kang iiyak at aasan sana bukas okay na ulit kayo? Eh kung ganyan na talagang ugali niya, wala na. Yun na talaga yon. Alam mo, bitawan mo na habang maaga pa. Hindi worth it ilaban kapag ganyan. Hayaan mo, wala namang magtsatsaga sa ganyang ugali. Dapat sa kanya, hindi na nag-asawa at sumuot na lamang siya dun sa saya ng nanay niya. Wala naman akong problema sa kanila eh. Hindi rin naman nila alam ang ginagawa ni Kenneth. Pero, ibang-iba na siya. Ang layo-layo na sa Kenneth na minahal at pinakasalan ko. Alam mo, sa tingin ko, may iba pang dahilan yan. Hindi naman basta-basta nagbabago ang isang lalaki eh. Sa paligay mo, baka naman may natikman na mas masarap. Alam mo na. Hindi ko alam. Ang dami ko ring tanong sa isip ko. Ang dami kong gustong sabihin at itanong sa kanya. Pero ano pang saysay nun? Hindi naman na siya nakikinig sa akin. Para na akong ibang tao sa buhay niya. Isa lamang ang ipinagdarasal ko. Kung talagang hindi na maayos to, kung talagang kasama to sa plano ng Diyos para sa akin, mas mabuti pang bigyan niya na ako ng dahilan para bumitaw. Mahal na mahal ko si Kenneth pero hindi ibig sabihin nun, magtsatsaga ako sa maling pagtrato niya sa akin. Ay, tama ka dyan. Basta, kapag kailangan mo ng kausap, nandito lang ako, ha? Gusto mo gala tayo minsan para malibang ka naman. Salamat, Arlene, ha? Sa ngayon, nagpapakaabala na lamang ako sa negosyo. Bahala na. Parang ang gusto ko nang umuwi kina nanay, kaya lang baka makahalata sila at lalo lamang maging magulong sitwasyon eh. Kung sa bagay, hanggat kaya mo pa, tiis-tiis muna. Siguradong magwawala sa galit si Aling Remy. Ay, buti na lang at maswerte ako sa love life ko ngayon. Mabait siya, inaalagaan niya ako, at sa tingin ko nga, patay na patay siya sa akin eh. Importante pala talaga kapag mas lamang ang pagmamahal sa atin ng lalaki, no? Ha? May boyfriend ka na pala? Masaya ako para sa'yo. Tama yan, huwag kang tumulad sa sitwasyon ko. Alam mo, pakiramdam ko ngayon, para akong nanlilimos ng pagmamahal sa asawa ko. Alam mo, excited na nga ako makilala mo siya eh, kaya lang masyado pang busy. Tsaka na lang kapag sigurado na ako na magiging ninang ka na. Ninang?
Bakit? Buntis ka ba? Hindi pa sure pero pakiramdam ko, oo. Kaya excited na kami ng partner ko. O siya, huwag masyadong magpagod at ingatan mo yung inaanak ko, ha? Masayang-masaya ako para sa'yo, Arlene. Oh, salamat, friend. Gusto mo ba ipagluto kita? Para rin may pakain ka sa mabait mong asawa mamaya, kung uuwi siya. Umuuwi pa naman, kung hindi lasing, pagod. At basta nag-uusap lang kami kapag nag-aaway. Hindi ko na nga maramdaman na may asawa pa ako eh. Masayang-masaya si Eva na sa kabila ng mga pangyayari ay gumagaan ang kanyang pakiramdam dahil hindi siya pinababayaang magmukmok ni Arlene. Halos maghapon silang magkasama nung araw na yon. Kinagabihan, bandang 9:00 ng gabi, nagbibihis pa lamang si Arlene matapos maligo dahil batid niya na darating ang kanyang bisita. Isang mahigpit na yakap mula sa kanyang likuran at mapupusok na halik ang ibinungad sa kanya ng isang lalaki. Ikaw talaga? Miss na miss mo na naman ba ako? Kumusta? Napagod ka ba? Kahit gaano pa ako kapagod sa trabaho, kapag ikaw ang kasama ko, nawawala ang lahat. Alam mo naman kung paano ko pinaghahanda ng bawat pagkikita natin, di ba? Mahal na mahal kita, Arlene. Handa na akong iwan si Eva para sa'yo. Gusto ko magsama na tayo. Magpakalayo-layo. Hindi pwedeng lagi na lamang ganito. Pagod na akong magtago. Ako rin naman, Kenneth. Pero baka naman maghabol ang desperada mong asawa. Alam mo, nakakatawa nga siya eh. Kasi hirap na siya sa sitwasyon, pero asang-asa pa rin. Hindi ba? Di na lang siya umuwi sa mga magulang niya at nang doon na tayo sa bahay na yon. Hindi naman na siya ang mahal mo, kaya ako dapat ang nakatira sa bahay na inuuwian mo gabi-gabi. Hindi ba? Mas mabuti nang walang makakaalam sa sikreto natin. Magkakagulo lang eh. Masaya naman tayo, di ba? Umalis na lang tayo ng tahimik dito. Ano ka ba naman? May negosyo akong inaasikaso, sayang naman yon. Ako nang bahala. Kaya ko naman mag-apply ng trabaho ulit eh. Hindi mo kailangan magtrabaho. O di kaya, gamitin natin yung pera sa negosyo mo at yung bahay ng pinsan mo para makapagsimula. Pwede tayong tumira sa Maynila. Ay, pag-iisipan ko. Sayang naman kasi kung aalis pa tayo. At saka, ayaw ko namang itatago mo pa ako. Kenneth, kung ako ang mahal mo, hindi ba dapat hindi mo ako tinatago? Lalo na... Ano? Buntis na ako. Dumaan ako kanina sa doktor. 2 buwan na ang baby natin. Talaga? Napakaswerte ko naman talaga sa'yo. Mahal na mahal kita at gagawin kong lahat para maging masaya kayo ng baby natin. Hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya ngayon, love. Paniwalang-paniwala din naman tong engot na to. Bagay nga kayo ni Eva, pareho kayong saksakan ng utu-uto. Ay, sorry Eva. Hinding-hindi na ako makapaghintay na magwala ka sa galit hanggang sa mas gustuhin mo na lang na mamatay sa sobrang sakit na makita kung gaano kabaliw sa akin ang asawa mo. Mainit na pinagsaluhang muli ni na Arlene at Kenneth ang gabing yon. Inabot na ng madaling araw bago nagising at nakauwi ang lalaki. Sakay ng kanyang motor, palinga-linga siya upang masiguro na walang makakakita sa kanya, lalo na't kapitbahay lamang ni Arlene ang mga magulang ni Eva. Nung mga sandaling yon, palakad-lakad si Mang Cardo sa labas ng kanilang bahay dahil hindi siya makatulog. Hindi niya inaasahan na matatanawan ang kanyang manugang na noon ay nagsusuot ng helmet at mabilis na pinaarangkada ang kanyang motor. Ay, teka, anong ginagawa nun sa bahay na yon? Ay, Jesus Mario Joseph, kaya ba hindi ako makatulog para makita ko ang... Ay, ano ba? Mali ba itong naiisip ko? Paano ko ito ikukwento sa asawa ko? Eh, baka madamay na naman ako sa galit nung kapag ka nagkataon. Cardo, ano bang ginagawa mo riyan? Abay, bigla ka na lang nawawala sa higaan. Alam mo namang hindi ako makatulog kapag hindi kita katabi.
Hindi makatulog humihilik ka nga kanina nung bumangon ako. Para kang sumisipol na takure. Sagutin mo kaya ang tanong ko, anong ginagawa mo dito? 3:00 pa lamang ng madaling araw. Nanghuhuli ng nangaaswang. Hindi ka maniniwala sa sasabihin ko. Kanina lamang nakita ko si Kenneth. Bakit hindi mo pinatuloy? Teka, ano pati ang gagawin noon dito? Hindi naman dito sa atin. Doon galing, sa bahay ni Arlene. Naku, huwag ka nga gumagawa ng kwento, sasampalin kita dyan. Hindi ka nakakatuwa, Cardo. Hindi ako nagbibiro, ano ka ba? Ang liwanag ng ilaw para hindi ko mamukha na manugang natin. Ang kutob ko paano ba ito? Puntahan kaya natin bukas si Eva. Baka nga may problema sila dahil hindi na halos bumibisita sa atin iyon. Ito na nga bang kinakatakot ko Patawarin ako ng Diyos pero mukhang magkakasala na naman akong muli. Wala talagang pinagkaibang babaeng yan sa nanay niya. Isang malaking pagkakamali na hinayaan nating maging parte siya ng ating pamilya. Huminahon muna tayo. Hindi naman tayo nakakasiguro pa. Ano gusto mong isipin natin, ha? Na nakainom lang sa kanya ng tubig si Kenneth ng ganitong oras. Naglaro sila ng bahay-bahayan. Dumayo pa talaga dito. Samantalang yung asawa niya walang kaalam-alam. Napakahuhusay niyo talagang mambabae, ha? Umanda sila sa akin. Naku, patay. Siguradong malaking gulo na naman ito. Isang gabi, natatarantang nagtungo si Eva sa bahay ng kanyang mga magulang. Sakay ng motor, agad niyang ipinarada yon sa tapat ng bahay at lakad-takbong pumasok doon. Napaupo siya sa sala nang makita na maayos naman ang lagay ng kanyang nanay at tatay. Nay naman, akala ko ba may masakit sa inyo? Oo, kanina. Masakit ang tiyan ko, pero okay na ngayon. Nay, nagsisinungaling kayo. Ano ba yon? Dahil ba matagal na akong hindi bumibisita? Pasensya na ho, marami po kasi akong inaasikaso May inaasikaso o may pinagdadaanan? Anak, hindi mo kailangang suluhin yan. Buhay pa kami ng tatay mo at hindi ka namin pababayaan kahit anong mangyari. Alam namin ang totoo. Na totoo? Ano hong totoo, Nay? Na nambababae ang asawa mo, na pinagtataksilang ka ng lintik na kaibigan mo. Ho? Saan naman ho galing ang chismis na yan? Nay, hindi ho totoo yan. Hindi ho yan magagawa sa akin ni Arlene. Hindi siya ang babae ng asawa ko. Sige, pagbibigyan kita dyan. Pero mamaya, sumama ka sa amin ng tatay mo na malaman mong hindi chismis ang kataksilan ni na Kenneth at Arlene. Bigla na lamang napahagulhol si Eva at hindi niya maipaliwanag ang sakit na nararamdaman habang nanginginig ang kanyang mga kamay dala ng labis na pagkabigla. Yan ang nga bang sinasabi ko. Masyado mo namang ginulat yung anak mo. Huwag ka mag-alala, anak. Igaganti kita. Bubugbugin ko yung asawa mong yan. Siguruhin mo lang yan sinasabi mo, ha? Dahil kapag hindi mo nagawa, malilintikan ka sa akin. Kasalanan mo to Kung hindi ka ng babae noon, hindi to mangyayari. Pambihira naman buhay to, oo. Lahat na lamang ako na lang lagi ang may kasalanan. Pagsapit ng 11:00 ng gabi, nagkukubli ang mag-anak sa may halamanan habang hinihintay ang pagdating ni Kenneth. Kitang-kita ang mga bitbit na prutas at pagkain na binili nito para sa kanyang kabit. Kitang-kita ang masaya nitong mga ngiti habang binubuksan ang pinto. Gusto na sanang sumugod ni Eva nung mga sandaling yun, ngunit pinigilan siya ng kanyang nanay at tatay. Makalipas ang ilang minuto, dahan-dahan silang pumasok sa loob ng bahay at sumugod sa kwarto ni Arlene. Mabuti na lamang at hindi nakalak ang pintuan. Doon, kitang-kita nila ang kataksilan na ginagawa ng dalawa. Eva, Nay, Tay,
Mga hayop kayo! Napakasama nyo! Lalo ka na! Kakalbuhin kita! Traidor! Napakalandi mo! Halika dito! Aray ko! Bitawan mo ako! Ano pa? Ano? Masakit ba? Pasensya naman dahil baliw na baliw sa akin ang asawa mo. Aba, ibang klase ka rin talaga. Pinagmamalaki mo pa yan na hayop ka. Halika nga dito at akong kakaliski sa'yo. Ang kati-kati mo. Bitiwan niyo siya. Tama na. Umalis na kayo dito. Hindi tama ang ginagawa ninyo. Ganun ba? Huwag ka mag-alala. Aalis talaga kami dito, pero paisa muna. Ano ba? Sige pa. Saktan niyo pa ako. Patayin niyo kami kung gusto ninyo. Kahit anong gawin niyo, wala na rin namang silbi. Sa totoo lang, masayang-masaya ako na makita kayong lahat na nasa ganitong sitwasyon. Ang galing-galing ko, diba? Lahat kayo napaniwala ko, napaikot ko. At higit sa lahat, nasira ko na masayang buhay ng pinakamamahal niyong anak. Wala pa nga yan dahil wala nang masasakit pa sa ginawa niyo sa amin ni nanay. Sana nga totoong naging masaya ka sa ginawa mo. Kung hindi, sayang naman. Dahil ako naging mabuting kaibigan ako sa'yo. Naging totoo ko at pinagkatiwalaan kita. Tinuring kitang kapatid pero pinaglalaroan mo lang pala ako. Pagbabayaran mo to. Kayong dalawa, magsama kayo sa impyerno. Tara nanay, tay, tama na ho yan. Baka hikain pa kayo. Huwag na tayo mag-aksaya ng panahon dito. Nang umalis ang mag-anak, dahan-dahan na bumangon si Kenneth mula sa sahig. Muntik na ako mapuruhan ni tatay Tatay talaga? Bakit kasi hindi ka lumaban? Duwag ka naman pala bakit naman ako lalaban? Matanda na yung tao tapos kasalanan naman talaga natin. Ay, kung sinunod mo na lang kasi sana yung gusto ko, hindi tayo aabot sa ganito. Ay nako, paano na yan? Okay ka lang ba? Wala ba masakit sa'yo? Okay lang ako. Alam mo, alalahanin mong sarili mo. Kasi ako, tuloy ang buhay ko. Ikaw? Teka, anong ibig mong sabihin? Buhay mo? Magkasama nating haharapin to. Paninindigan kita, kayo ng anak natin. Oops, dyan ka nagkakamali. Hindi mo pa rin pala gets. Sorry, pero lahat ng meron tayo ay parte lang ng plano ko. Tanga ka ba? Paano ako makikipagrelasyon sa'yo nagawa mo ang lokohin ng asawa mo? Ha? Pero paano anak natin? Pinagsasabi mo dyan. Hindi ako buntis, tanga. Kaya pala, ang kitid ng utak mo. Kasi ang hina mong umintindi. Umalis ka na nga't naalibadbaran ako sa'yo. Hindi naman kita kailangan Alis na! Hayop ka. Ginawa mo lang akong laruan. Minahal kita. Tinalikuran ko ang asawa ko para sa'yo. Naniwala ako sa'yo. Tapos ngayon ay pagtutulakan mo ako. Mapapatay kita! Bitawan mo ako! Hindi ko kasalanan kung marupok ka. Saksakan ka ng uto-uto. Umalis ka na dahil hindi na kita kailangan. Matapos kaladkarin palabas si Kenneth, isinara ni Arlene ng malakas ang pintuan. Tumungo yun sa kanyang silid at tiningnan ang kanyang mga kalmot, ang magulo niyang buhok at ang mga pasa dahil sa ginawa sa kanya ni Eva at ni Aling Remy. Sobrang sarap sa pakiramdam. Sa wakas, naipaghiganti ko na rin si nanay. Mula sa pagkamatay ng anak niya at ngayon, tuluyang pagkasira ng pamilyang pinapangarap niya. Nakangiting binalikan ni Arlene ang araw na sinadya niyang lagyan ng langis ang sahig upang madulas si Eva at tuluyang mawala ang batang nasa kanyang sinapupunan. Makalipas ang 1 buwan, tuluyan nang nagsara ang pwesto sa palengke na naiwan ni Peter sa kanyang pinsan na si Arlene. Maliban doon, ibinenta niya sa mababang halaga ang bahay ng kanyang pinsan. Wala namang kaalam-alam si Peter hanggang sa naikwento yon ni Eva. Pasensya na kung nandyan ako, malabong mangyari yan dahil ako mismo susuntok kay Kenneth. Paano niya nagawa sa iyon? Ay, isa pa tong si Arlene. Natuwa pa naman ako dahil akala ko bumait na talaga. Hindi ko alam na pati pala ako pagnanakawan niya. Gusto kitang damayan sa mga pinagdadaanan mo ngayon. Pero ano naman magagawa ko? Napakalayo ko sa iyo. Basta, tatagan mo lang ang loob mo. Lilipas din ang lahat ng yan. Oo,
Kahit papano tanggap ko na sa sarili ko. Mas okay na to kesa umasa ako at sarili ko pang sisihin sa nangyayari. Akala ko kasi akong may mali eh. Ako yung may kulang at ako talagang may kasalanan. Hinayaan ni Kenneth na maramdaman ko yon habang siya pala tong... Ay, sige na, marami pa akong dapat asikasuhin. Mas mabuti na to kesa iniisip ko ang mga problema ko. Samantala, sa isang bahay sa Karatig Lalawigan, magkasama sina Chris at Arlene na nagpapakasasa sa pera ni Peter mula sa negosyo nito at sa pera mula sa bahay na kanyang ibinenta. Chris, dalhin mo ako sa doktor. Parang awa mo na. Kahit maubos pa lahat ng pera natin, hindi ako makahinga. Anak ng mga uod at bulati ba mga yan? At saka, ano yan, insekto? Nakakadiri naman. Alam mo, hindi na biro yung sakit mo Hindi kaya binarang ka na rin ni Aling Remy. Yan kasi, ang tibay din ng sikmura mo Yung nanay mo nga, tinodas, ikaw pa kaya. Ay nako, idol mo ba yung nanay mo? Ewan ko sa'yo. Huwag ka na magreklamo. Kumuha ka na lang ng paraan. Hindi ako pwedeng mamatay. Ginawa mo pa akong utusan. Paano naman kita dadalhin sa ospital? Kakargahin kita? Yak, tingnan mo nga yung sugat sa katawan mo. Ang lansa-lansa mo kaya, tsaka kadiri ka. Nagawa ko ng lahat ng hiningi mo sa akin at nakuha ko na rin yung gusto ko. Kaya hindi na kita pagtsatsagaan. Matapang ka, di ba? Di kaya mo ng sarili mo. Baka pati ako makita nila, madamay pa ako. Teka, mukhang marami ka pang pera dito Sige, subukan mo lang. Ipapakulong kita. Ipapakulong ka dyan. Kung ikaw kaya ang ikanta ko sa mga pulis, di ba wanted ka? Pasalamat ka, pinagtyagaan kita ng ilang buwan. Kung tutuusin, kulang pa nga ito Paano? Bahala ng mga langaw sa'yo dito, ha? Hayop ka! Bumalik ka dito! Ibalik mo sa akin yung pera ko! Bahala ka sa buhay mo! Hayop kang matanda kang Remy ka! Alam kong ikaw ang nagpapahirap sa akin. Kung nakakatayo lamang ako, susugurin kita at papatayin kita, pati na ang anak mo. Mga salot talaga kayo sa buhay ko! Kung sino pang siyang makasalanan, siya pa ang matapang. Ngayon, mas mabuti pang tabasin na natin ang sungay mo. Magsama kayo ng nanay mo sa impyerno, mga traidor! Hindi ko na kaya. Makalipas ang mahigit 1 linggo, natagpuan na lamang ang umaalingasaw na bangkay ng mga residente sa isang abandonadong bahay kung saan nagtatago si Arlene. Agad namang nakarating ang balitang yon kay Mang Cardo mula sa tindahan kung saan pinag-uusapan ang babae. Umuwi ang matanda para ihatid ang balita. Patay na. Natagpuan sa isang abandonadong bahay. Yun bang sasabihin mo? Alam na namin yan. Ay, yun nga. Akala ko pa naman alam mo ba kung ilang oras kang nakatambay sa labas? At kung anong oras na? Magsaing ka na at paparating na yung anak mo. Ay, akala ko naman kasi nagsaing ka na. Kaya nga ako tumambay dun Pambihira naman talagang buhay ito. Nagre-reklamo ka? Gusto mo bang isunod kita dito sa isa pang kukulaming ko? Teka, sino na naman ba yan? Sino pa nga ba di yung magaling mong manugang? Sige, galingan mo ha. Ako nang bahala sa kusina. Tudasin mo agad. Hindi kita pipigilan. Sus, kung makapagsalita ka, akala mo naman hindi ka gumawa ng kalokohan noon. Noon yon. At yun sa akin 1 beses lamang. Kung hindi pa ako lasing, hindi ko naman papatulan yung pangit na yun Huwag ka na magpalusot dyan. Pangit pala ha. Lalong kumukulo ang dugo ko sa'yo, Cardo. Sige na, lumabas ka na at isara mo na maigi ang pinto. Nang gabi ring yun, matapos maisagawa ni Aling Remy ang kanyang ritual, lumabas siya hawak ang isang itim na kandila.
Nagulat siya nang makita ang lalaking nakaupo sa kanilang sala na naging dahilan para mabitawan niya ang kandila. Anong ginagawa mo dito? Ang lakas naman ng loob mo na magpakita pa. Gusto ko lang makausap si Eva. Gusto ko pong humingi ng tawad sa lahat ng mga kasalanan ko. Nagpadala ako sa tukso sa pagmamanipula sa akin ni Arlene, kaya sobrang nagsisisi na po ako. Parang awa niyo na po. Alam ko na kayo ang dahilan kung bakit hindi na ako gumagaling sa sakit kong ito. Tanggap ko naman po, pero bago ako mamatay, gusto ko sanang personal na humingi ng tawad sa inyo at kay Eva. Mahal na mahal ko pa rin po siya. Nagpapatawa ka rin, ano? Mahal na mahal? Matapos lahat ng ginawa mo, sasabihin mo na mahal mo ang anak ko. Nyek-nyek mo. Umalis ka na. Wala kaming panahon sa'yo. Maayos na ang lagay niya ngayon. Huwag ka mag-alala. Hindi ka pa naman siguro mamamatay sa sakit na yan. Di ba mas masakit kung makita mo na maayos ang buhay ng anak ko? At sana dumating ang araw na makahanap siya ng matinong lalaki na may paninindigan. Hindi katulad mo na walang kwenta. Sinasabi ko na nga ba? Ikaw nga. Buti naman at hindi mo na ako pinahirapan pa. Tutuluyan na kita. Hinugot ni Tatay Cardo ang kanyang itak sa kaluban nito at patakbong sinugod si Kenneth, dahilan para mapatakbo ang binata palabas ng bahay, kahit nang hihina ang buo niyang katawan. Ay, Cardo! Gusto mo bang makulong na lintik ka? Hayaan mo na yon. Hayaan mo na. Ikaw nga binarang mo naaawa ka na? Hayaan mo na siyang matuto sa mga pagkakamali niya. Pero wag na siyang babalik sa buhay ng anak natin. Dahil kung manggugulo pa siya, mas mabuti pa nga magsama na lamang sila ng kabit niya. Makalipas ang 4 na taon, bandang 8:00 ng gabi, nasa labas pa lamang ng bahay ay pakinig na ni Eva ang boses ng kanyang nanay at tatay na naghahalakhakan. Laking gulat niya nang pagpasok niya ay makita ang isang pamilyar na muka habang kinukuhanan noon ng larawan ang 2 matanda. Masayang-masaya ang mga yon na sinusukat ang mga pasalubong ng binata. Peter, bakit hindi mo sinabi na uuwi ka na pala? Siyempre naman, para surprise. Wala man lang bang hug dyan? Alam ko naman na namimiss mo na ako. Masaya ako na nakabalik ka na. Aalis ka pa ba? Hindi na. Ayoko nang umalis. Baka sakaling magkaroon na ako ng pagkakataon na sabihin sa'yo na mahal mo ako? Teka, wag mo naman akong pangunahan. Alam ko naman na yon. Alam ko at ramdam ko kung gaano mo ako kamahal. Huwag kang mag-alala, malaya na ako. 1 taon na kaming annulled ni Kenneth, kaya pwede mo na akong pakasalan. Ang totoo, mahal na rin naman kita. Kahit malayo ka sa akin, ikaw pa rin ang naging karamay ko sa lahat. Ano? Bakit parang ayaw mo yata? Hindi naman sa ganun. Hindi lang talaga ako makapaniwala. Huwag ka na magpakipot pa, Peter. Sayang ang pagkakataon na ito. Pero huwag mong sasaktan ng anak ko o lolokohin. Dahil bukod sa mambabarang ang nanay niyan ay saksakan din ng Sige, ituloy mo. Saksakan ng ganda. Ito naman. Kaya mahal na mahal ko to Pakis nga muna. Ay, nako. Kakardo. Maigi pa doon tayo sa kwarto. Hindi yung inaagawa mo po ng eksena tong 2 to. Halika na, nang matesting natin yung kayabangan mo. Yon, isa na naman pong masaya at malupit na kwento mula sa ating channel. Dahil po dyan, meron ulit tayong shout out. Hi po kay Helen Aldave from Pagadian, Zamboanga del Sur, kay Evelyn Villarreal, OFW TikToker. Hi din po kay Annabel Villa, kay Joselito Reyes, Sugar Alvarado Creo ng Saudi, Tita Vivian, Honey, Tito Glenn, Lola Vilma from Jana May Creo. Hi din po kay Neneng Leonora, kay Jay De Castro from Muscat, Oman.
Hi po kay Bobs ng Laguna from Emmanuel Escobel. Hi po kay Inda Perez. Hi din po kay Liza Rosario from Monaco, France. Kay Virginia Belay. Kay Medellina. Hello po kay Helen Flores. Kay Norsen TV. Kay Ami Alip. Iza Mine at Gwen. Hi din po kay Aileen, kay Lorena Cabigas, kay Judith Arsua Peñaflor. Hi po kay Janet De Proft, kay Manisan Mamot Mapadtaya, kay Jen Rain, kay Charlene Gumansing. Hello po kay Feber Anyada, kay Jerlyn Arbado, kay Jocelyn Pardon, Finky Rusi 14. Hi kay Julia Tricia Larson, kay Filipina Palsario, Hazel Buna, Mirna Castro, Dimples Yumi, Jonah Lopez, kay Lai 28, kay Alvin John A. Santos, kay Rogie Macalam Larego. Hello po kay Yana, kay Angela J. from Qatar. Hi din po kay Chef Delilah Mozo, Chef Alan Castalone, kay Chef Richie Mozo at kay Boss Bubot. Sarap sigurong tumikim ng mga luto nito. Hello po kay Janaya de Gison, kay Cristina Peru, kay Jessie Grace, kay Kimpoy Feliciano, kay Mirna Alfaro, kay Grace Hementera, kay Heli Borja, kay Gia Gigi, kay Arian Leonora, kay Mel Santarita. Hello din po kay Presi Harris, kay Angel Kate Merquitz. Hi po. Hi din po kay Leonora Gaho, kay Jean Rodriguez, kay Candida de Balucos, kay Weng Oracion, Jasmine Vicente, Brandon Tabuerna, from Lablab Inday Besel TV. Hi din po kay Marcos Balingasa at kay Marjorie Dequila. Para po sa mga hindi natin nabate, meron pa po ulit bukas. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng. Happy Valentine's po uli. Love po kayong lahat ni Enteng.